recently, Vice President posted po and confirming that the 3 Dutertes will run for a senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po? Yung tatlong presidente. Mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday? Sus Mario, i-jamming kanya na gusto. Wala naman pagbalabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. So kung makikita dito, tatay pati dalawang anak magtakbo ng side snapshot. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bubalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling wala may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dito, dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? But palagay natin tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Bawal mo wala kay Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagayag ko na yan. Pero ako nag-melodown na ako, matanda na. Follow up? May follow up ka, wala pa, diba? Okay ka na. Si pa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam yung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karabat-dapat nandoon. Follow up. President Duterte, yung I do not expect to be Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano mo po dito? Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na 1 term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change. Wala yan charter change. Mag-charter change, pero yun lang, 1 sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another from the news. Meron because somebody
I suppose that somebody is interested. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan. Pero may ibang dumaang presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang habang buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, ganoon ang ng konstitusyon. Kaya punta suluhuin mo lang isang pamilya. The Constitution guarantees equality. Dapat yan, someday may Waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim. Para yung vibrant democracy. Dapat gano'n. Dapat gano'n ang mga yung future generation sa utak nila na periodic changes. Bigyan lahat. To be fair.